Katatapos lang ng Kaiju number 8 anime at nagtapos ito sa paglalaban ni Kafka Hibino gamit ang kapangyarihan ni number 8 at ni Director General Shinomiya gamit naman ang numbered weapons na nagmula naman sa core ni Kaiju number 2. Ngayon, para hindi na natin antayin pa ang Season 2, mag-proceed na agad tayo sa susunod na mga kabanata sa manga. Natapos ang anime sa Chapter 38, kaya naman mag-proceed na tayo sa Chapter 39 ng Kaiju number 8. Since nasira nga ang Tachikawa base, temporarily itinransfer muna itong si Shinomiya sa 1st Division, ang pinakamalakas na division sa loob ng Japan, na pinangungunahan naman ni Captain Gen Narumi. At wala nang kahit na anong pasakali, isinama agad ni Gen Narumi itong si Shinomiya para matrain ito agad. And actually, pagdating sa manga, mas ma-appreciate nyo ang pagkakagawa ng karakter ni Gen Narumi dahil medyo parang nag-downgrade ang itsura niya pagdating sa anime. Dito rin ay na-feature agad kung gaano kalakas ang captain ng 1st Division gamit ang kanyang unique na weapon na hindi lamang isang artillery weapon, kung hindi meron din itong blades on both ends na nagpapakita lamang na mapa long range, mapa short range, kayang-kayang gawin ni Captain Narumi ang pagpatay sa mga kaiju. But at the same time, dito din na-feature ang other side ni Captain Gen Narumi na parang isa siyang napaka-childish na tao. Tulad na lamang ng kung gaano niya kahilig at kung gaano niya na-enjoy ang online multiplayer games na talagang pinaghihirapan niya pang makamit ang mga rank nito at kung paano siya nagalit kay Captain Ashiro matapos ditong mapunta ang credits na ginawa niya. Buti na lamang parating nasa tabi niya si Vice Captain Eiji Hasegawa para tulungan siya sa pag-manage ng 1st Division. At dito rin na-reveal na matapos nga nilang mapagdesisyonan na i-place on hold ang pag-terminate kay Kafka Hibino ay maililipat din ito sa 1st Division. Ginawa ito ni Isao Shinomiya para pagsamahin ang pinakamalakas na division sa loob ng Japan kasama ang pinakamalakas na kaiju recorded in history para makapag-create ng isang napakalakas na anti-kaiju combatant troop. Habang ipinapaalala nitong si Isao kay Kafka na ito ang tsansa niya na patunayan na magiging useful siya at hindi siya magiging isang threat sa mankind. Habang nag-explain itong si Kafka na gagawin niya ang lahat para makatulong at para patunayan ang kanyang usefulness, ito namang si Captain Gen Narumi ay nag-decline habang sinasabing wala na siyang ibang kailangan kung hindi ang sarili lang niya at magiging sapat na yon para sa 1st Division. Kaya naman ipinaalala ni Isao kay Gen Narumi kung gaano ka-dire ang situation nila ngayon, tulad na lamang ng pag-appear ni Kaiju number 9 at ni Kaiju number 10 na hindi katulad ng mga Kaiju previously na nag-appear, na nagpapakita lang na habang tumatagal ay nag-e-evolve at nagiging mas malakas din talaga ang mga Kaijus, kaya kailangan din nilang mag-upgrade ng kanilang systems. Subalit sinabi ni Captain Gen Narumi na mas magiging useful at mas magiging effective pa daw ang Kaiju number 8 kung papatay nito at gagawin itong number weapon. At tinutulan naman ni Kafka Hibino habang sinasabing may dapat pa siyang gawin, kaya up to this point hanggang hindi niya yung nagagawa, kailangan niya pang mabuhay at ma-improve ang kanyang usefulness, na sinagot naman ni Gen Narumi na wala siyang pakialam sa mga emosyon kung hindi sa skills and sa result. Nang dahil dito, napakadeterminado ni Kikoru Shinomiya at ni Kafka Hibino na patunayan ang kanilang mga sarili sa kanilang bagong captain. Pinatunayan nitong si Shinomiya kung gaano siya kalakas habang nag-eliminate ng napakaraming kaijus sa kanilang ginagawang operation. Pero habang nangyayari ang ginagawa nilang extermination sa mga kaiju ay may napansin itong si Gen Narumi na para bang kapareho ng nangyari sa Tachikawa base na hindi kasing pareho ng ginagawa usually ng mga kaiju ang kanilang movements. As if there is something strange sa mga ginagawa ng mga nag-a-appear na kaijus na ito, kaya naisip nitong si Gen na pwedeng nandito ang isa sa mga leader tulad na lamang ng nangyari sa Tachikawa. Sinubukan naman nitong si Kafka na mag-transform partially para makapatay ng mga kaijus kahit na hindi niya tinatransform completely ang kanyang buong katawan, subalit hindi niya yun magawa. And in this very dire situation ay nagkaroon sila ng isang powerful reading mula sa isang malakas na kaiju na nasa ilalim lang pala ni Kafka. At dito ay nag-appear ang Kaiju number 9 na para bang nakakombine sa katawan ng isang ant-looking kaiju. At first, para bang disappointed si Kaiju number 9 habang sinasabing nag-appear siya sa location na yon dahil nahanap niya ang reading ni Kaiju number 8. But then he realized na ang Kaiju number 8 ay maaring ang taong ito na nasa harapan niya na nagdi-disguise lang din. Tinest niya agad itong si Kafka Hibino habang nag-launch ng isang blasting attack na tumama naman sa balikat nito.
Agad silang nagbigay ng order na tulungan at i-rescue ang Kaiju number 8 dahil it's a great loss kung sakaling mawawala sa kanila ang napakatindi nilang arsenal na ito. Subalit hindi nila inaasahan na ang Kaiju na nasa harap ni Captain Gen Narumi ay mayroon ding isa pang Kaiju number 9 na nagbigay sa kanya ng ideya na pwedeng at the very first place meron talagang dalawang Kaiju number 9 kaya dalawa ngayon ito, or pwedeng nag-split ang Kaiju number 9 para maging dalawa. At hindi lamang yon, matapos nilang makita ang dalawang Kaiju number 9, napansin nila na ang mga Kaiju na napatay na nila ay unti-unting nagbabalik ng mas malaki na parabang tulad ng nangyari sa Tachikawa. Dito na nila na-realize kung gaano kalaking threat at kung gaano kalaking factor itong si Kaiju number 9 para baguhin ang tides of the battle. Si Kaiju number 9 naman patuloy ang pag-atake kay Kafka Hibino in attempt na makuha at ma-recover ang kapangyarihan ni Kaiju number 8 para mas maging malakas pa ang kanilang forces. Subalit tulad ng hindi inaasahan nitong si Kafka Hibino na ginawa niyang partial transformation, ngayong desidido na siya na gawin ang complete transformation para labanan ng Kaiju number 9 ay hindi niya na rin ito magawa. Buti na lamang agad na dumating si Kikoru Shinomiya to the rescue para pigilan at patayin ang Kaiju number 9. Subalit hindi niya tinamaan ng core ni number 9 kaya nag-regenerate lamang ito pabalik. Nang ma-realize nitong si Isao Shinomiya na kinakaharap ng kanyang anak na si Kikoru at nitong si Kafka Hibino ang isang napakatinding threat na si Kaiju number 9, bigla itong parabang kinabahan at parabang gusto niya ng tulungan ng dalawa. Subalit pinigilan siya ni Vice Captain AG habang sinasabing talagang magiging napakalisal kung gagawin niya yon dahil nakakabawas ng lifespan ng user ang paggamit ng number weapons. At isa pa, hindi pwedeng sayangin ni Director General Isao ang kanyang energy dahil kakailanganin nila ang lakas nito kung sakaling mag-rampage na naman si Kaiju number 8. Habang dinadagdag pa na hindi talaga siya pwedeng mangialam dahil hindi lamang ito isang test kung hindi isang trial para sa susunod na henerasyon. Sa battlefield naman tinanong agad nitong si Kikoru Shinomiya si Kafka Hibino kung bakit hindi daw ito makapag-transform, na naisip naman nitong si Shinomiya na pwedeng may kinalaman dito si number 9 kaya napipigilan nito ang transformation ni Kafka. Pero naisip din nila na kung sakaling may kinalaman nga si number 9 sa pagpigil sa transformation nitong si number 8, imposibleng tumagal ito ng matagal na panahon kaya for the meantime ay lalabanan muna nitong si Shinomiya ang number 9 to the point na madadamage at may injure na ito ng napakatindi para hindi na nito mapigilan ang transformation ni Kafka, at si Kafka in the form of number 8 naman ang magdi-deal ng final blow. Habang sinasabi pa ni Shinomiya na hindi niya kayang magsinungaling, kakailanganin niya ang lakas ni Kafka at ni number 8 para talunin si number 9. Subalit nagulat na lamang sila nang biglang magsalita si number 9 na habang sinasabing hindi patas ang 2v1 kaya nag-split ito into 2 na nagtuturn lamang ng battle into a 2v2 ngayon. Habang tinatadtad ng blasting attacks si Kafka at itong si Shinomiya, tinangka sana nitong si Shinomiya na mag-fight back pero tinamaan na siya ng iilan sa mga ginagawang atake ni number 9. Akala sana ni number 9 na napatay niya na si Shinomiya at napigilan ito sa pamamagitan lamang ng isang atake, subalit bumalik si Shinomiya ng mas malakas pa habang naglo-launch ng continuous barrage of attacks kay number 9. Na agad namang napansin nitong si Vice Captain AG at nitong si Director General Isao kahit na ayaw pang ipakita ng kanyang tatay na nabibilib siya dito. Dahil habang tumitingin siya sa kanyang anak ay naaalala niya ang kanyang asawa. Siya ay ang nanay ni Kikoru Shinomiya na nagngangalang Hikari Shinomiya na at some point in time ay ang itinuturing na pinakamalakas na troop sa loob ng anti-kaiju combatants gamit ang weapons number 4. But sadly dahil sa hindi inaasahang pagkakataon ay napatay itong si Hikari sa loob ng battlefield na dahilan kung bakit parabang nagkaroon ng PTSD itong si Isao at hindi niya matanggap na isang fighter na din sa loob ng battlefield ng kanyang anak. Habang ito namang si Kikoru Shinomiya habang iniisip ang kanyang nanay at nalulungkot ng dahil sa pagkamatay nito, pinangako niya naman na from this day on, hindi niya hayaan na may mamatay na kahit na sino sa loob ng battlefield tulad ng kung paano hindi niya nailigtas ang kanyang nanay. And this is where we will end our video na tumalakay sa chapter 39 papuntang chapter 44. By the next Kaiju number 8 video ay tatalakayin natin ang susunod na mangyayari sa laban sa gitna ng dalawang Kaiju number 9 at nitong si Kikoru at Kafka. To let me know kung gusto nyo pang magkaroon tayo ng susunod pang mga reviews para sa Kaiju number 8 manga, i-like nyo lang ang video na ito at ilagay sa comment section ang Kikoru and Kafka versus number 9. But I guess that is all for this video, and by this Thursday ay lalabas na rin ang ating Jujutsu Kaisen chapter 263 spoilers.
Don't forget to leave a like, subscribe and ring the bell button para palagi kayong updated tuwing magkakaroon tayo ng bagong chapter reviews para sa Kaiju number 8. Huwag niyo na rin kalimutang i-follow ang ating official Facebook page at ang ating official TikTok account. Again, it is The Updated Weeb and I will see you guys on the next one.